Inilahan ng isa sa 3 Pilipinong nabistong nang-espiya umano para sa China kung paano siya na-recruit para magbigay ng impormasyon tungkol sa mga RORE mission sa West Philippine Sea. Saksi, si Chino Gaston. Sa isang secure military facility, nakilala ko si alias Danny, isang sibilyan na may negosyo sa Palawan. Hindi sinabi kung ano ang tunay niyang pangalan at nakatakip rin ang kanyang muka. Pero isa siya sa 3 nabistong Pilipino na nag-iispiya daw para sa China. Hawak siya ngayon ng Armed Forces of the Philippines. Kwento ni Danny, na-contact siya ng kanyang foreign handler sa isang messaging app noong 2024 na nagpakilalang grupo ng mga journalist na nakabase sa US. Nagsimula, sir, dahil na-contact nila ako by internet. Kasi nag-post ako, sir, dun saag-apply ako sa job, part-time. Then, nakuha nila ako dun, sir. Nag-contact sila sa akin. Bale, nauna sila mag-contact by WhatsApp. Doon kami nagsimula mag-usap. May pinapagawa silang mga ganito na simula nagtatanong-tanong kung ano yung mga kagamitan ng Philippine Coast Guard, ng Navy, which is ano naman sa internet available. So madali lang po yung mga napapagawa nila. Hindi naman mahirap para sa akin and kumikita rin ako. Lalong nagka-interest raw ang kanyang foreign handler nang magpanggap siyang miyembro ng Philippine Coast Guard. Taong 2024, binigyan siya ng cellphone kung saan idinadaan ang lahat na komunikasyon. Yes, sir. Yung cellphone lang, sir. Cellphone na merong laman na games. Special games na kailangan ng code para mapasok ko yung mismong communication na andun sa game. Tapos yung communication na yun, pwede ka tumawag, pwede ka mag-text. So ano? Yes, sir. Pwede tumawag, pwede mag-text, pwede mag-send ng files. Tapos ikaw lang nakakabukas nun. Ako lang, sir, nakakabukas. Ano yun? By fingerprints? By code, sir. Nang lumalim na ang impormasyong hinihingi, pumalit daw bilang handler si Peter na naghahanap ng impormasyon tungkol sa Rotation and Resupply Mission o RORE ng Philippine Navy sa West Philippine Sea. Lumaki rin daw ang bayad. Ayaw niya sabihin kung magkano pero abot daw ito sa 100,000 piso. Anong sinasabi naman itong mga handlers mo pag nagbibigay? Bale, sir, interesado lang sila, sir, sa RORE mission, sa visit ng ibang bansa sa Palawan. Yung mga, sir, lalo na yung ASEAN, sir, yan, sir, yung mga interesado siya. So, siyempre, sir, hindi ko naman, minsan, hindi ko alam talaga yun. So, dahil nga sa malaki nga yung bibigay na pera, nagsimula na ako, sir, magkalkal ng malalim na informasyon. Dahil dito, lumapit si Danis sa isang kaibigan na opisyal ng Philippine Coast Guard at palihim na kinuhanan ng impormasyon sa pamamagitan ng pag-access sa messaging app at email. Dahil sa tiwala niya sa akin, sir, na nakuha ko yung account niya. Bali, ang Android, sir, may dual messenger kasi. So, pwede ka maglagay ng 2 account. Nakuha ko yung account niya, bali, hawak ko yung cellphone niya para lumabas yung authentication, hindi niya makita. So, dinidelete ko yun, sir, para hindi niya makita. So hawak mo yung cellphone niya? Yes, sir. Hindi niya napansin na... Hindi niya, sir, napansin. Nagkaroon ng lamat ang relasyon ni Danny at Peter nang banggain ng China Coast Guard ang BRP Cape Engaño sa Sabina Shoal. Ilang araw lang matapos magbigay siya ng schedule at detalye ng RORE mission. Sising-sisi raw si Danny sa nangyari kaya nasingil niya ang kanyang foreign handler. So, para sa akin, hindi yung coincidence, sir. Kasi nabigay ko yung details ng RORE mission. Doon binangga nila yung Tapos malaking halaga pa yung ibinigay niya sa akin. Siyempre, sir, kung iisipin mo, sir, as a guilt yun sa kanya. Kasi hindi siya, sir, nagbibigay ng ganong halaga sa akin. Dahil nagalit ako, nagbigay siya. So hinala na. Tapos pumunta pa siya dito, sir. Para pakalmahin si Danny, nakipagkita sa kanya si Peter noong December 2024. Ang inakala niyang Amerikano, mukha raw Asian. Nagpakilala raw itong Korean national na nakabase sa US. Yes, sir. Kasi nung bago kami, sir, mag-meet ni Peter, sinabi niya sa akin na it's okay na makipag-meet daw ako kasi hindi lang daw ako yung mga high rank sa gobyerno na meet niya.
Na parang ganun din. Yes, sir. Para mag-usap. So may iba siyang ka-meeting. Yes, sir. December, no? 2025. Yes, sir. Tama ba? December 2024, sir. June 2025, nahuli si Danny ng mga otoridad sa pamamagitan ng Insider Threat Program ng gobyerno para tuntunin ang mga security leaks. Ayon sa AFP, patuloy ang kanilang counter-intelligence operation para malaman kung sino-sino pang mga Pilipino ang maaring bahagi ng spy network. It doesn't mean pag may nailabas kami, yun lang ang alam namin. There are active cases ongoing as we speak right now that are designed, again, to unearth yung lawak ng network nila dito. Naglabas ng hotline ng AFP para sa mga tao kagaya ni Danny na maaring napasama o di kaya naiipit sa ganitong espionage operations. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.